Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Maganda po ba umaga natin? Amen. Ay, salamat po. Kayo rin naman po eh. Sige po. Meron po ba nakakaalala nung pong mensahe sa atin ng Panginoon last Sunday? Pagod. Mga pagod na po ba tayo? O na-refresh naman po tayo? Amen. Kahit po pagod tayo, marami tayong dapat pasalamatan sa ating Panginoon. Katulad po, meron po tayong kapatid na nag-pass ng board exam. Si Sister Kathleen Villamor, anak po ni Sister Jocelyn. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa buhay ng kapatid na to. And we're representing yun pong ating mga bagong kasal ngayong araw na to. Si Paul Adriano at si Sister Nelory Leonardo. Adriano na rin. Okay. Para po sa mga hindi nakakaalam. Okay. Katulad nyo rin po ba ako na sobrang matanong? Kasi ako, ang dami kong tanong eh. Minsan siguro naiinis na yung kasama ko sa bahay. Lagi, may tanong ako ng tanong. At naalala ko kasi, nung bata ako, kinukwento ng nanay at tatay ko, napakatanong ko daw. From one tanong, pag sinagot na yung tanong, doon sa sagot niya, tatanong na naman daw, walang katapusang tanong. Ganon daw po ako nung bata ako. So hanggang ngayon yata po, nadala ko yung ganon. Marami pa rin po akong tanong, pero hindi naman po, huwag po kayo mag-alala, hindi naman po marites yung tinatanong ko. Okay. Ito po yung mga sample ng mga tanong natin. Based siguro po doon sa last week na atin pong pinag-aralan. Naging tanong niyo po ba to? Siyempre, halos lahat po tayo dito ngayon ay born again na. Amen po ba? Kumilala na sa Panginoon. Ang isang tanong, ano ba yung na-born again? Diba sabi doon sa message last week, isa pa nga po pala yun sa testimony ko. Kasi prior last week, siguro mga 2 or 3 weeks ko na pong pinag-aaralan tong topic na to. Kaya lang sabi ko, Lord, parang madali lang yung topic, pero parang ang hirap. Kailangan mga 2 session to, sabi kong ganun. Kaya po nung narinig ko yung message last Sunday, wow, Lord, ito yung answer mo. At least meron ng umpisa, then kumbaga, follow up for this Sunday. So, ano ba yung na-born again? Yung espiritu ba natin? O yung ating kaluluwa? Diba? Sabi, ang tao daw is composed of spirit, soul, and body. Pangalawa, ano ba yung mapupunta sa langit o impyerno? Yun po bang espiritu ng tao o yung pong kaluluwa? Siyempre, hindi yung body, no? Out na agad yung body. Then, tama ba yung ahas? Kasi di ba doon sa Genesis, pag binalikan po natin yung Genesis, sa Genesis chapter 2, ano ba yung sabi doon sa Genesis? Wag kahit ano dyan sa garden, pwede nyong kainin, except yung bunga nitong isang bungang kahoy na to. Kasi kapag kinain nyo yan, mamamatay kayo. So nung nakita ko siya sa chapter 3, before, sabi ko, hindi naman talaga agad-agad siya namatay, 'di ba? Yung tao, as in parang may nalason na agad namatay. Hindi naman agad-agad, 'di ba? So yan po yung mga tatanungin natin. Then, last, madalas bang natatalo pa rin ng katawan ang espiritu? Kaya alam ko po marami pa tayong mga tanong, pero ito pong 4 na to, ang subukan po nating alamin ngayong araw na to. Okay. No, ang title po natin, pamagatan po natin, Jack and Poy, Holy, Holy, Hoy. Sabihin na po natin si Jack siya yung lalaki, si Poy siya yung babae. Holy, Holy, Hoy. Ano ba yung Holy, Holy, Hoy? So matatagpuan po natin siya sa unang Thessalonica. Okay, review. Sino po ang sumulat para sa church ng Thessalonica?
si Pablo. Sulat po yan. Isa po yan sa Pauline Epistle na isinulat po niya yan para patatagin po yung mga Kristiyano doon. And at the same time, para mas turuan po sila na mamuhay ng merong godliness, holiness, or kabanalan. Okay? So, Jack and Poy, holy, holy, hoy. Yun pong hoy is holiness in you. Yung kabanalan para sa atin. Okay? Ito po yung ating verse for today, 1 Thessalonians 5:23. Pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon? Pwede niyo po akong sabayan. Ito po yung sa Tagalog, then sa English. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5:23, saglit po tayong yumuko at manalangin. Father God, we acknowledge your presence. Maraming salamat po sa umagang ito. At dalangin po namin na ang banal na Espiritu mo po ang pumagitna dito sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Kausapin mo po ang bawat isa. Yung puso namin, Panginoon, patuloy mo pong bulungan. Patuloy ka pong kumilos sa buhay namin. Huwag lang po namin marinig itong salita mo na aming pinagbubulay-bulayan, kundi kumintal sa aming mga puso't isipan at isa pamuhay namin araw-araw. Panginoon, nawa ay malugod ka po sa buhay ng bawat isa. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo po muna ang bawat isa. Meron po akong mga in-underline po na words dito. Ano po yung mga nakikita natin na mga salita na naka-underline? Sa Tagalog, gawing banal. Tingnan nga po natin yung mga katabi natin. Mukhang banal na ba yung katabi natin? Mukhang banal. Akala mo hindi marunong magalit. Akala mo, hindi, di ba? Mukhang banal. Okay. Sabi dito, I believe this is the will of the Lord na lubusan tayong gawing banal. Or sa English, sanctify. When you say sanctify or maging banal, hindi lang pala yung katawan na to eh. Kasi sabi buo, 'di ba? Walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Whole, buo, whole, kabuuan. Hindi pala pwedeng naging Kristiyano ka sa nguso. 'Di ba? Marami tayong nakikita na madalas na natitisod pa nga. Ano ba yan? Christian yan, bakit ganyan ang buhay? Sinasabi lang Christian niya, pero ang buhay niya iba naman. 'Di ba? Kristiyano sa nguso. Kino-confess niya na born again siya, Kristiyano siya, pero yung buhay malayo. 'Di ba? Hindi rin naman pwede na pinamumuhay mo rin, pero hindi ka na, sa salita mo, iba rin yung lumalabas sa labi mo, di ba? So, ito po, sanctify you wholly. Okay. Balikan po natin uli, ano po yung idea ng sanctify or pagpapaging banal? Ibig sabihin po ba doon, perfecto na tayo? Siyempre, hindi. Nagkakamali pa rin po tayo. So, ano po yung idea behind the word sanctify? Sanctify is to set apart. Diba? Inuulit-ulit po natin to para maliwanag po sa ating lahat eh. Set apart. Lahat papunta dito. Diba? Inuulit natin. Lahat pwedeng gawin. Maluwag na maluwag. Kahit ano pwede mong gawin. Kapag nakaset apart ka, hindi ka pupunta dito sa ginagawa ng lahat na kamunduhan, kamalian.
Hindi ka sasabay sa flow. Dito ka lang or sa kabila ka. Ito ang kalooban ng tao. Ito yung makapagpapasaya sa tao temporarily. Pero ito ang gusto ng Diyos sa buhay natin. 'Di ba? To make something different and distinct. Ginagawa pa po ba natin yung ginagawa natin dati? Okay? Parang ganito raw po yung example. Isa pong damit. Tingnan po natin. May pagkakaiba ba sa damit na to? Etong damit na to, pwedeng pangbahay, di ba? Minsan, may bibilin ka sa tindahan, pupunta ka sa SM, pag tinamad ka na nagbihis, nakaganito ka. Ako madalas tinatamad ako kahit nakamula ako kung ano yung damit ko. Sige, yun na lang. Ay, nagagalit sa akin minsan si Brother Nelson eh. Pero, eto, pwede ba natin ito pambahay? May narinig ako, sabi, nakakapanghinayang naman yung mga gown. Isang beses mo lang gagamitin, tapos itatago mo na ang mahal-mahal. Sabi nung asawa niya, gusto mo minsan nasa bahay, kasuot mo yung gown mo para masulit. Pero lalo dito sa atin, nasa tropical country tayo, di ba? Ang init, naka-gown ka, naghuhugas ka ng pinggan, kaya naglalaba ka, naka-gown ka. Di ba? So, ibig sabihin, nakaset apart siya. Ito gagamitin lang to sa kasalan. For a glorious occasion. Parang ganun. Nakahiwalay siya. So, yung mga nakakilala sa Panginoon, we are set apart. Para saan? Para luwalhatiin ang Panginoon, para sambahin ang Panginoon, para sumunod sa Panginoon. Nakaset apart tayo. Hindi na tayo sumusunod sa agos. Okay. So, tuloy po natin. Doon po sa atin pong last Sunday, sinabi po dito na ang tao ay merong body, soul, and spirit. Diba po? Okay. The spirit and the soul are the immaterial or invisible part of the human beings. And the body is the physical part of us. So yun nakikita nyo po sa harap na to, hindi po ako espiritu. At hindi pa rin po ako kaluluwa. Ito po ay ang aking body. Di ba? Okay. So, tingnan po natin isa-isa, elaborate po natin isa-isa. Ano ba yung pagkakaiba ng spirit, ng soul, at saka ng body? Okay. Punta muna po tayo sa... Balikan po muna natin uli yung ating verse. So, sabi dito, di ba? Bakit ba kailangan daw na tayo po ay gawing banal at panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan? Yung buo daw, whole, buong body. Bakit ba? Kasi sabi, be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Inihahanda po pala tayo para sa pagsalubong natin sa ating Panginoong Jesus. At para syempre maluwalhati ang Diyos sa buhay natin, di ba? Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. Let us go. Spirit. Ano ba yung spirit? Okay. The spirit is identified by the word Hebrew, ruach. Ruach ba? Tama din. Sa Hebrew, sa Old Testament, ginamit po itong ruach. And sa New Testament, ang Greek word po dito is pneuma, na ang ano po dito is breath or hininga. Kung babalikan po natin yung Genesis chapter 2, 'di ba? And sa Genesis chapter 3, makikita po natin dito na from alabok, 'di ba? Ginawa po ng Diyos yung tao. So yun po yung body part. Then ano po nangyari? Hiningahan ng Diyos yung tao, 'di ba? Then naging living soul na po siya. Nagkaroon po siya ng espiritu and soul. Actually, yung pong mga nag-aaral, nahihirapan po talaga silang i-identify which is which. Sobrang thin line po yung naka-ano doon sa between the spirit and the soul. Okay. So, tingnan po natin, ano ba ang meron sa spirit? Okay? Tingnan po natin. So, yung pong spirit natin,
is comprised of 3. Lahat po ito, tingnan po natin yung mga 3 bahagi. Maaaring meron pa pong iba, pero ito po yung mga very common na distinction po nila. Dati, akala ko po yung word na konsyensya, parang word lang budhi. Parang kasabihan lang or ordinary language lang ng tao. Tapos, nung tiningnan ko po siya sa Bible, marami po palang mga verses na tumutukoy sa budhi or sa conscience. Makikita po natin to sa Acts 23 verse 1, Acts 24 verse 16, 1 Peter 2:19, and Romans 3:15. Isang sample po itong tingnan natin sa Acts 23 verse 1. Sabi po dito, tumitig si Pablo sa kanila at sinabi, mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harapan ng Diyos hanggang sa araw na to. So yung po palang term na budhi or conscience is biblical po pala. Akala ko kasi dati, ordinaryong salita lang ng Pilipino to eh. So, ito raw pong conscience na to is the awareness of God and His will. Kaya pala kahit meron tayong isang pinuntahan lugar, meron kang gustong gawin, pero sasabihin ng konsyensya mo, wag mo gawin yan. O wag mo kunin yan. Diba? Kasi, meron yun pong conscience natin ngayon, connected na po sa Diyos. Connected na po yung ating spirit. Pero, yung pong mga wala pa po, hindi pa nakakikilala sa Panginoon, unsaved man, that does what is right in his own eyes. Tama po ba? Kaya tingnan po natin, karamihan po sa mga tao, bakit ba nagkakaroon kadalasan ng mga crime? Kasi, ang ginagawa niya, yung gusto lang niya. Parang, walang God-connected na conscience sa kanya na nagsasabi, mali yan, huwag mong gawin yan. Ang sinusunod lang niya, ito gusto ko eh. Diba? Ito yung gusto ko. So ito yung gagawin ko kadalasan. Ay ano po yung ending? Kapahamakan. Kapahamakan niya or kapahamakan ng mga tao sa paligid niya. What else? Communion. Communion is the intimate fellowship with God. Communion. Kung babalikan po natin yung tanong kanina na tama ba yung sinabi ni Satanas, 'di ba? Balikan po natin yung Genesis chapter 3. Kung may Bible po kayo, makibukas kayo sa akin para sa ganun. Huwag po tayong antukin kasi mahaba-haba po ito. So sabi sa verse 1, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ng babae, hindi naman. Pinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lang sa punong ito, mamamatay kami. So, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos. Sapagkat alam niya, kung kakakain kayo ng bunga no, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos na malalaman ninyo ang mabuti at masama. So parang inaano ni Satan na, wala, hindi naman totoo yan eh. So parang nung binasa ko, nag-iisip ako, nung bata po ako, na binasa ko to, sabi, huwag kakainin kasi mamamatay. Nung kinain naman nila, hindi naman sila namatay. Anong nangyari sa kanila? Pinalaya sila sa Garden of Eden. Yun po yung unang naging sa akin before. Pero, ano po yung nangyari? Marahil before that, kung hindi po nagkasala ang tao, wala pong expiration itong katawang lupa na to. But because, dahil sa kasalanan, ano yung sabi sa Romans 6:23? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So nagkaroon na ng expiration tong lupang katawan na to, tong body na to. And ano pa po, spiritually, yung communion ng tao sa Diyos nawala. Every day, di ba, kausap nila ang Lord sa garden. Bumababa din si Lord at nakikipag-usap sa kanila, nakikipagkwentuhan sa kanila. They are worshiping the Lord. They are praying to the Lord. They are serving the Lord.
Pero, ano po nangyari sa spirit? Namatay po yung spirit. So, makikita po natin sa mga susunod po nating verses kung ano po yung nakita natin. Kung meron kayo pong Bible, makibukas po kayo sa Ephesians 2 verse 5. Ano ba nangyari doon sa espiritu na to? Sa espiritu na to. Yung communion natin sa Diyos, nawala na po yan. Pinalaya sila, di ba? Hindi na sila laging kausap, kakwentuhan ng Diyos. Ginagawa na ng tao ngayon yung matuwid sa paningin niya. Kasi patay ang espiritu. Sabi sa Ephesians 2 verse 5, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan. So yung pagpupala hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, patay po yung ating espiritu. Patay saan? Sa kasalanan. Tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Nung tinanggap natin, nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, muling nabuhay po yung ating espiritu. Then Romans 8:10, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ibig sabihin, kahit po itong katawan na to mamamatay, pero kung tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, espiritu natin is buhay. Alive in Christ. Okay, so ano pa po yung isa? Intuition. Ano ba itong intuition na to? The ability to understand something immediately without the need for reasoning. Ano ba to? Kapag, halimbawa, nagbabasa tayo ng Bible, sabi natin, dati bakit kahit binabasa ko to, parang binabasa ko lang siya na parang comics. Pero ngayon, nauunawaan na po natin, di ba po? Kasi ang banal na espiritu po nangungusap na sa atin. Kasi may connection na po tayo sa Diyos. Buhay na po kasi yung ating espiritu. Ang dami pong nakakunot yun noo. Teka, ano ba yung pinagsasasabi ko? Maya-maya po. Pipilitin po natin itong unawain natin isa-isa. Okay? So, dito, it is how we receive revelation or insight. Kaya po, kapag may mga nagsasalita dito, nauunawaan natin. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, nauunawaan natin. Kasi yung Holy Spirit, alive, buhay na buhay sa buhay natin. Siya na yung nagsasalita at nagtuturo sa bawat isa sa atin. Okay. So, paano tayo magkakaroon ng healthy spirit? Okay po, tingnan natin. Isa pa. How to have a healthy spirit. Meron po ba tayong ngayon lang po nakadalo dito? First timer or second timer? Okay, so more or less wala po. So, how to have a healthy spirit? Tingnan po natin yung John 3:5-6. Kasi sabi natin kanina doon sa Ephesians, kapag pala wala kang relasyon kay Kristo, patay pala yung espiritu natin. So, paano magkakaroon ng buhay? Tingnan po natin yung John 3:5-6. Babasahin ko po sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, si Jesus po nagsasalita dito, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kaya yung ibang mga nag-aaral ng Bible dito, siguro sobrang malalim na po yung interpretation. Pero ang gusto ko pong makita natin dito is, kailangan po tayong ipanganak na muli sa espiritu. Kasi nga, patay po yung espiritu natin. Wala pong connection sa Diyos. Kaya sabi dito, except a man be born again. Diba? Sabing ganon. Ang ipinanganak ng laman ay laman. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. And para sa atin pong lahat, ito po yung isa pong sa atin. Romans 8:6. To set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. Ang pagsunod sa hilig ng laman, ito po yung pita ng laman. Karamihan po sa atin, hindi po tayo exempted dun sa mga temptation na to. At ano po yung nagtitrigger para tayo po ay matukso? Ito pong tinatawag na pita ng laman or hilig ng laman, which is
flesh. Kapag ang sinusunod po natin, yung hilig ng katawan natin, yung pita ng laman, sabi dito, ito po ay maghahatid sa kamatayan. Whether it's spiritual or maging physical, nakikita natin sa mga TV, kapag sinunod yung gusto ng katawan niya, minsan nagkakaroon ng problema, di ba po? So, para po magkaroon tayo ng healthy spirit, ano po dapat nating gawin? Ang sundin po natin ang Holy Spirit ng Lord. Lagi po natin everyday, Holy Spirit, ano po ba yung dapat kong gawin? Ano po ba dapat kong sabihin? Paano po ba ako lalakad? Ano po ba yung desisyon na dapat kong gawin dito? Lagi po natin sangguniin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Okay, next. Ito po yung Hebrews 4:12. Actually, ang context po nito is about the Word of God. Gusto ko lang po ipakita sa atin dito na very thin daw po kasi yung between the spirit and the joint. Sabi dito, it penetrates even to the dividing soul and spirit. Tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at ng espiritu. So, medyo mahirap daw pong unawain kung ano ang difference ng spirit and the soul ng kaluluwa. Pero, the truth is, merong soul at meron ding spirit. Diba po? So, doon po, nagkakaintindihan po ba tayo? Okay. Next. So, kanina na-discuss po natin yung spirito. Ngayon, ano naman po yung kaluluwa or yung soul? Sa Greek, ito po ay psyche. And sa Hebrew, it is nephesh. It refers to life in the physical body. It is the vital force which animates the body. Ang hirap i-explain. Pero ito po, tingnan po natin. Ano ba, kung sa spirit, makikita natin doon dahil meron tayong konsyensya, di ba? Then yung spirit natin, nagko-commune sa God, di ba? Sa banal na espiritu. Then siya yung nagtuturo sa atin. Yung soul naman po natin, tingnan din po natin siya in 3 perspectives din. Ano po? Una, mind. The intellectual part of us. Pag-iisip. May isip po ba tayo? Kadalasan po, raw po ang mind at saka ang brain. Pareho po ba yung utak at saka yung mind? Hindi po. Siyempre yung brain, ito yung physical, part to ng physical body natin, di ba? Yung utak natin. Imagine nyo kung walang soul, walang spirit ang tao, pero meron siyang utak, ha? Maaaring, kasi may dugo siya, buhay siya. Pero, kung nakahiga siya, baka nakahiga lang siya. Kasi wala siya nitong soul. Maaaring yung dugo niya, daloy na daloy sa katawan niya. Pero, hindi niya maiisip na, ay, kailangan ko palang tumayo. Ay, kailangan ko palang pumunta sa CR. Kailangan ko palang maligo para bumango ko. Diba? So it is the soul, the mind. Diba? Ito yung intellectual, it thinks, siya yung nag-iisip, siya yung natututo. Papasok tayo sa school, lahat ng mga natutuhan natin, simula nung tayo ay bata, hanggang ngayon, marami po tayong natututuhan. Amen po ba? Ako lang po ba natututo hanggang ngayon? Okay. Then, ito rin po yung nakakaalala at nagbibigay ng reason. Then, isa-isahin muna po natin. Then, the other one is the emotion. Part po nitong ating kaluluwa, yung ating emosyon. Kaya tayo ay nai-inlove, sumasaya, nakakaramdam ng kasiyahan, nakakaramdam ng kapaitan, ng galit, or ano ba mga emosyon. It's because of this. Okay? Then the other one is the will. Ano ba tong will? The strongest part of the soul daw natin. Yung bang, eto gusto kong gawin. Eto yung will ko. Kahit hindi ito yung will ng Lord, eto yung gusto kong gawin. Minsan, inaalaw ng Lord yung will natin, but mas maganda yung perfect will ng Diyos, yung atin pong makita. Tingnan po na, ano ba connection nitong isa-isa na to, mind, pag-iisip?
Meron po akong napanood sa Netflix. May nakapanood po ba nung The Glory sa Netflix? K-drama siya. Actually, hindi ko siya natapos. Pero, eto po yung takbo ng utak na to. Bata pa lang siya, binubuli siya. Binubugbog siya ng mga kaklase niya, ng mga ibang tao. So, yung isip niya is, kawawa naman ako, binubuli ako, pagdating ng panahon, gagantihan ko kayo. Yun yung nasa isip niya, yun naaalala niya, yun yung tumatak sa isip niya. So, ang emotion niya, marinig. Dumarating po ba tayo sa part na aminin po natin, na minsan meron tayong tao na galit tayo or whatever, may nagawa sa ating masama. Marinig pa lang natin yung pangalan, nang gigigil na tayo, nang gagalaitin na tayo, kahit hindi naman talaga siya yun. Kapangalan lang. So yun, yung emotion niya, makita, marinig niya, pinagplanuhan na po niya, gaganti ako dito pagdating ng panahon. So ang will niya, ano yung will niya? Negatibo. Pagdating nung panahon na matanda na siya, talagang nagsumikap siya. Yung pagsusumikap niya, is it positive? No. Kaya siya nagsumikap kasi gusto niya magkaroon siya ng maraming pera para mapaghigantihan niya yung mga tao na nang-api sa kanya. Yun yung will niya. Nakita na po ba natin yung kaibahan ng mind, ng emotion, at saka nung pong will? Naunawaan na po ba natin? Hindi pa po eh. Ulitin po natin. Okay, balik tayo sa mind. Kasi kailangan po maunawaan natin talaga. Ito yung nag-iisip. Ito yung natututo. Ito yung nakakaalala. Meron po ba tayong yung past po ba natin, yung kabataan natin, masaya? Lahat po ba tayo masaya? Ako alam ko, masaya naman yung kabataan ko, pero aminin natin, lagi po kaming para kaming nasa denumero noon. Imagine nyo po, kakain na lang kami. Kasi medyo mahigpit po yung lola namin eh. Kakain na lang kami, dapat, di ba yung pinggan natin, merong guhit sa gilid. Hindi pwedeng may lalagpas doon. Hindi pwedeng tumutunog yung pinggan kapag kumakain. Kapag ngumunguya ka, hindi rin dapat na tumutunog. 'Di ba? Sobrang stressful po yun. Tapos dumating kami dun sa point na pinapadapa, may mga aklat dito, nakaluhod sa munggo. Ganyan po yung mga matatanda dati, 'di ba? Ako magparusa. Pero for me, hindi ko po siya tinake as negative na kabataan. Natuto po kami. Doon kami na mold. Diba? Ngayon, yun na po yung mindset ko. Pero siguro nung kabataan ko, maging ang tatay ko kasi mahigpit nun eh. Lagi kami pinapagalitan. Konting lang, nakasigaw. Na parang, ano ba yan? Lagi na lang nakaka-stress. Ganyan. Pero, dahil kailangan po itong mind na to, nare-renew. Para hindi po tayo magtanim ng galit dun sa mga tao na yun. Pag hindi po ito na-renew yung ating mga isip, talagang tataglayin po natin yung galit na yan, yung bitterness na yan sa puso natin. Okay? So, a mind renewed, sabi nga dito, your mind renewed by the Word of God. Dapat po itong salita ng Diyos na binabasa natin, nagbabago sa atin. Nare-renew po yung ating mga isipan, yung ating puso, yung ating buhay. A mind renewed by the Word is spiritual and will think in line with the Word of God and what the Holy Spirit reveals. Okay, malinaw na po ba tayo sa mind, sa pag-iisip? Na-renewed na po ba yung ating mga isip? O hanggang ngayon, meron pa pong bitterness dyan. May mga tao pa rin na gusto tayong paghigantihan. O may mga tao pa rin dyan na halos nanggigigil ka kapag nakikita o naririnig ang pangalan. Diba? Next is our emotion. Kung daw po renewed na yung ating mind, yung pong emotion natin susunod. The feeling part, your emotions are tied to what you think. Kapag tingnan po natin yung mga crime na nangyari, like yung pong kay Rolito Goyata, yung kung hindi ako nagkakamali.
Di ba parang sa traffic, no? Tama po ba? Sa traffic yon. Nagkaroon sila ng problema sa traffic. Then, siguro agad tumaas yung emotion niya. Agad yung galit. Binaril yung babae. Tama po yung babaeng buntis, no? Po. So, patay. Pag tinignan, bakit daw po nangyari yun? Kasi may pinagdadaanan daw. Yung emotion niya siguro, kung ano-ano yung tumatakbo ng mga negatibo doon sa mind niya, sa utak niya. Diba? Tayo minsan may mga pinagdadaanan. De-excuse natin yan minsan eh. May pinagdadaanan kasi minsan nagagalit sa akin yung husband ko. Kasi pag minsan merong tao na nakagawa ng hindi maganda sa kanya, naka-offend sa kanya, sabihin ko, baka ganito, baka ganito. Sabi niya, para daw kinakampihan ko pa yung tao. Sabi ko, hindi. Tinitingnan lang natin yung other side kung bakit nangyari yon, bakit nagawa ng tao na yon, diba? Kasi there must be something eh. O ano yung tumatakbo dun sa mind niya? Bakit ganon yung dating nung emosyon niya? Ang tanong, sino po dapat yung sundin natin? Yung emosyon ba agad? Bisan ng tao, hindi na muna nag-iisip eh. Agad-agad na lang. Or sobra siguro na bitter, galit, pagod ang isip. Kaya ang emosyon agad sumasabog. Then, the will. This is the strongest. So, kapag positive po ang iniisip natin, positive po ang emotion natin. Pero kapag puro negatibo po yung nasa isip natin, mapapansin natin yan eh, kahit sa kausap po natin. Kasi sabi nga sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun yung nasasabi mo. Di ba po? So, positive thoughts produce positive emotions and negative thoughts produce negative emotion. Kaya kapag negative yung emosyon ng katabi natin, tingnan nga natin, mukhang negatibo ba yung katabi natin ngayon? Or nakangiti, positive? Okay. Will, the strongest part of the soul. You can choose to do something by faith, then your mind and emotion catch up to what you've chosen to do. Oo, sabi nung emosyon mo, sabi nung mind mo, nagagalit ako sa ginawa sa akin ng mga tao na yan. Pero, yung emotion mo, nakokontrol mo kahit paano. And yung will mo, kahit paano, sabi nga, strongest part to, kung nakokontrol mo yung will mo, wala kang gagawing masama. Ang kadalasan, ang tao, hindi na nakokontrol ang will, ang emosyon, ang isip, hindi na po nakokontrol. Kaya madami pong mga problemang nangyayari. So how to have a healthy soul? Romans 12:2. Sabi po, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong, pag-iisip. Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, ganap na kalooban ng Diyos. Be transformed by the renewing of your mind. Kaya yung isip po ng tao kapag hindi renewed, hindi po maganda ang kinakalabasan. So, hayaan daw po natin na baguhin ng Diyos yung ating mga pag-iisip. Diba? Renewing of our mind. Then, paano natin ma-exercise to, yung ating pong spirit, yung ating soul? Sabi po sa Colossians 3, ito po paborito ko po ito kahit na nung bata ako. Unang-una, maikli lang. Ang sarap i-memorize. Ang ikli lang kasi. Set your minds on things above, not on earthly things. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panglangit, huwag yung mga bagay na panlupa. Doon daw po, ma-exercise daw po natin. Ang iisipin natin mga bagay na panlangit. Huwag yung mga bagay na nakakainis, na magpo-provoke sa atin. Diba? Kung si Jesus, ano kaya gagawin niya? Matutuwa kaya si Lord kapag ito yung ginawa ko? Mag-glorify kaya si Lord kapag ito yung sinabi ko? Diba? So, set your mind on things above, not on earthly things. Ngayon,
Yung pangatlo, ano po yung pangatlo? So, spirit, soul, and body. Sa Greek naman po, yung pong body is soma. The physical or flesh part of him with the body, man connects with and interacts with the world. So, alam naman po natin kung ano po yung mga part ng body natin. Ano-ano po ba yung mga part of the body natin na nakikita natin. Unang-una, andyan po yung ating flesh. Diba? Asan yung flesh natin? Kaya niyo po ba ituro ko asan yung flesh natin? Ito yung flesh natin. Lahat ng mga nakikita natin yan. Ito po yung ating flesh, diba? The living tissue of the body making up the muscles, the tendons, ligaments, organs, and so forth. Dito po yung ating mga senses. Yung pagkita, pandinig, panlasa, di ba? Yung touch, yan, everything. Iyon po yung flesh na sinasabi dito. Ito mismo, itong normal na nakikita ninyo na to. Yan po yung ating flesh. Then bones. Alam naman natin kung ano po yung ating mga buto, di ba? Then the blood, the river that flows through the body, bringing nutrients to the cell. So sabi po sa Biblia, ang Bible daw po, ito yung, kaya sa Old Testament po talagang binawal po na kainin ang dugo kasi ito raw po ay buhay. Okay? So, paano naman po natin, tingnan nga po natin, ang katawan ng Kristiyano, paano po ito tinitake? Paano tinitingnan to ng Panginoon? 1 Corinthians 6:19-20, sabi dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay banal na dako, temple of the Holy Spirit within you. Ang inyong katawan ay mula sa Diyos at ito'y hindi para sa inyo. Kaya po alagaan natin yung atin pong mga katawan na to. Kadalasan, sabi nga natin, hindi po natin masyado naaalagaan. Ito pong katawan na to na nakikita nyo, yan, kurutin nyo nga po yung sarili nyo, baka tulog na kayo. Matulog na tayo. Tawa tatay ko. Sabi po sa Korinto, ang tinawag po dito ay tent. Ito pong katawan natin na to ay inihalin tulad sa isang tent. Bakit? Ano ba yung tent? Yung tent ba, buong buhay mo doon ka titira? Yung tent is temporary na silungan, di ba? Pag sinabing tent, ginagamit lang to dito sa atin pag may okasyon na merong mga tent. Pagkatapos tatanggalin na. So itong nakikita nyo na to, itong nararamdaman natin na to, is temporary lang, hindi ikaw yan. Kasi yung ikaw, eternal. Yun nga lang, dalawa yung papupunta eternity. Diba? It's either eternal na paghihirap or eternity with the Lord. Okay? So, ito yung body natin and as Christians, nakakilala sa Panginoon, ito pong katawan natin ay templo ng Espiritu. Kaya wag po natin tong ingatan po natin tong pinahiram na to ng Panginoon. So, paano po natin itong pag-iingatan? Unang-una, syempre, ano ba kakainin natin? Mga basura po ba ang pinapasok natin sa ating katawan? Kasi kapag daw po mahilig tayo sa mga junk foods or yung mga hindi natural na pagkain, imaginein daw po natin, parang mga basura lang yung pinapasok natin sa bibig natin. Wala itong naidudulot na bitamina, mineral sa ating katawan. Nagdudulot pa to ng mga kasakitan sa atin. Di ba po? Ano pa? Exercise. Nakakapag-exercise pa po ba tayo? Yun lang, paglalakad is enough. Ako, wala na rin akong exercise. So, ginagawa ko, lakad. Mas malayong lakad, mas okay. Next, laughter. Nakakatulong po ba tong laughter? Yung pagtawa sa atin. Akala po ba natin wala pong epekto? Sabi po sa mga ngaral, tingnan po natin sa Proverbs 17 verse 22. Ano ba sinasabi sa Proverbs 17 verse 22? Sabi po dito, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. So maganda pala na lagi tayong happy. Nakangiti.
At ang malungkuti, unti-unting namamatay. So, maging ano na po tayo, huwag na tayo masyadong emotional, di ba? Gawin natin na, sabi nga, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Okay? Then, sleep. Matulog. May inaantok po ba? Sabi nga ni Brother Arn, mainam yan. Sige, pinapatulog ko kayo para magkaroon tayo ng kapahingahan. Di ba? Okay? So, yan po yung mga ways para po natin pag-ingatan yun pong ating mga katawan. Ngayon, meron po tayong ilang mga katanungan dito. Ano po ba yung naboborn again? Yun po bang espiritu o yun pong ating kaluluwa? Naging tanong ko po yan, ano ba naborn again? Sige po, tingnan po natin sa John 3:5-7. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po yung binasa natin kanina, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Ito po bang body natin, maipapanganak muli? Etong body mismo na to, mamamatay na lang po itong body na to. Di ba? So ano po yung ipapanganak na muli? Yung spirit natin, di ba? Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Kaya kailangan po pala tayong maborn again. Kasi di ba doon sa kaninang verse natin sa Ephesians 5:8, patay po ang tao, patay sa kasalanan. Kaya kailangan po tayong ipanganak na muli sa Espiritu. Okay? So nagkakaintindihan po ba tayo? Next, meron pa pong isang tanong. Para sa hindi pa po kumikilala sa Panginoon o hindi pa sumasampalataya sa Kanya, ano po yung hindi papasok sa kalangitan? Yung espiritu ba o yung kaluluwa? Siyempre, hindi out agad ang body. Bakit? Kasi tayo pag nilibing, magiging madidecompose tayo, maagnas tayo, di ba? Babalik. So out na agad siya. So ano po yung answer? Basahin po natin sa mga ngaral 12:17. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang panlupa. So itong body na to is babalik sa alabok, di ba po? At ang ating hininga ay magbabalik sa Diyos. Okay, yun yung hininga. Yun po yung ating, yung sinasabi natin, yung una natin, yung ruach. Then sa Matthew 10:28, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Soul. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So ano raw po mangyayari? Doon sa verse natin, yun daw pong spirit natin, sabi sa Ecclesiastes 12:77 ba? Parang mali yung nilagay ko. Yun daw pong katawan natin babalik sa alabok, then yung ating spirit babalik sa Lord. So yung soul natin, 'di ba? Ito yung nakakaramdam 'di ba? Ito yung may emosyon. Ito yung nakakaramdam ng pagmamahal, ng kasiyahan, ng kalungkutan, ng galit. Ito raw po yung pupunta sa impyerno. But then again, pinagtatalunan din po ito kasi very thin line. So ang lagi ko pong reminder sa akin ng Lord pag ganito is Deuteronomy 28:28 ba yun or 29:29. Marami pa tayong mga question na ang Lord lang ang mag-a-answer talaga, di ba? Kung paano. Okay. So, next. Bakit madalas natatalo pa rin ng body ang spirit? Yung hilig ba ng katawan natin, bakit parang ayaw man natin gawin, pero yun yung nagagawa natin kasi masarap
Di ba? The same way, masarap gumawa ng kasalanan eh. Di ba? Bakit? Kasi, ang sabi po sa verse natin, Matthew 26:41, watch and pray that you enter not into temptation. Bakit? The spirit is indeed willing, pero mahina daw po yung ating katawan. The flesh is weak. Yan po yung madalas excuse ng mga Kristiyano. The spirit is willing but the flesh is weak. Uwi na lang ako, matutulog na lang ako, hindi na ako a-attend ng church. Papagod ako eh. The flesh is weak. Yun yung naging biruan namin before. Okay. So, next po. Kaninong kalooban yung kabanalan? Bakit ba dun sa sa verse natin, kailangan daw po tayong manatiling banal, yung buo, whole. Bakit ba? Kasi sabi po sa John 17:17-19, sabi ng ating Panginoon, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan, kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo. Ibukod mo sila. Set apart. Ito po yung kanina pa nating verse sa Thessalonians. Alala nyo po? Set apart. Ibubukod daw tayo. Para saan? Para maging blameless tayo pagharap sa ating Panginoon. Kaya po pala, ang gusto ng Diyos, i-sanctify natin hindi lang yung ating espiritu, by communion with the Lord, by worshiping the Lord, by praying with the Lord, pagbabasa ng Bible, yung ating mind ma-sanctify din sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. At itong katawan natin, ma-sanctify din. I-set apart. Ito ang ginagawa nyo, ito yung masarap sa katawan, pero hindi yan yung kalooban ng Diyos eh. Hindi yan yung gusto ng Diyos na gawin ko. Set apart, ibukod, sanctify. Sanctify them by the truth, your word is truth. Okay. As a conclusion, di ba, ano yung title natin kanina? Jack and Poy, Holy, Holy, Hoy. Holiness in you. Kapatid, hoy kapatid, huwag nating hayaan na ang ating katawan ang kumontrol sa buo nating pagkatao. Kasi itong katawan na to, ang gusto nito, ang gusto natin, maging maganda tayo, acceptable tayo sa lahat ng tao. Kung ano yung maganda sa paningin natin, yun yung ating ilalagay dito sa ating tent. Diba? Yung wala tayo, yun yung ipapagawa natin. Kaya marami nga pong mga tao ngayon, mayat-maya nagpaparitoke, mayat-maya nagpapatato, mayat-maya ang dami-dami ng mga butas sa tenga, sa ilong, sa bibig, sa mata. Kasi sa tingin nila yun yung maganda. Mas inaalagaan matindi yung body. At kung ano yung makakapagpasaya sa kanila, disco dito, disco doon, party dito, party doon, kung ano-anong mga ginagawa. Kasi yun ang gusto ng katawan nila. But most of them, hindi nila alam na itong body na to is temporary. Hindi po ito dapat yung pinagaganda natin. Okay lang po, napagandahin natin. Sorry. Okay lang napagandahin natin to. Pero wag po tayong mag-focus dito. Kasi ito pong body na to may expiration. Hindi lang natin alam kung ilang taon tatagal, di ba? Mas pagandahin po natin yun pong ating kaluluwa, yung ating espiritu na connected sa ating Panginoon. So, hayaan natin yung ating pag-iisip, yung mind natin, mabago ng salita ng Panginoon. Again, magbasa po tayo. Kung maliliit po yung sulat ng Bible natin, meron po ditong na-upload. At pwede mong piliin kung gaano kalaki. Kaya hindi na po ako nagsasalamin kasi ang laki ng font ko sa Bible. Diba? Wala na tayong excuse na hindi natin nababasa. Yung ating will ay maging kalooban ng Diyos. Kung ano yung kalooban ng Diyos, sige Lord, kalooban mo po ang maganap sa buhay ko. At yung ating emosyon, hayaan po natin na i-control ng banal na espiritu. Huwag po nating hayaan na itong body na to ang patuloy na kumontrol sa atin. Tayo po ay saglit na yumukot manalangin.
Father God, patawad po kung madalas hindi kami umaabot ng standard mo. Patawad po kung hanggang ngayon hindi pa rin namin makontrol yung aming mga emosyon. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na palayain. Makalaya na po kami doon sa mga pag-iisip na hindi maganda na umalipin sa amin ng matagal. Kung meron pong mga tao na nakagawa sa amin, nakapagsalita sa amin ng hindi maganda, na dala-dala namin simula pa nung pagkabata hanggang ngayon, pinatatawad na namin sila. Lord, pakibaguhin mo nga po yung aming mga isipan. Renew our mind, Lord, every day. Dahil gusto po namin na maging kamukha mo. Kasi Lord, yun yung kalooban mo, Lord, di ba? At Lord, marami rin po sa amin bumabagsak sa aming emosyon. Panginoon, tulungan mo po kami na mabago po. Baguhin mo po yung aming pag-iisip, yung aming mga puso. Kontrolin mo po, Panginoon, yun pong aming mga emosyon. Hindi namin kaya supilin yung aming mga sarili, Lord. Subalit sa'yo lang po kami nagtitiwala. Hayaan mo po, Panginoon, na kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo po, Panginoon, na baguhin mo po ang bawat isa sa amin. At Lord, yung kalooban mo nawa ay lagi mo pong ipaunawa sa bawat isa sa amin. Huwag kaming maging matigas ang ulo na ipinipilit yung magustuhan namin. Na ipinipilit sumabay sa agos ng mundo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Alam namin na ito po yung nais mo sa bawat isa sa amin. Sanctify us with your word, Lord. Alam namin, Panginoon, na babaguhin mo kami from glory to glory. Babaguhin mo kami araw-araw, Lord. You will sanctify us. At turuan mo rin kami, Panginoon, na maging pasensyoso sa aming mga kasambahay, sa aming mga kasama sa church. Kasi lahat kami, binabago mo pa lang. We're on process. Tulungan mo po na maunawaan namin ang isa't isa kung paano mo po kami ginagawang bago, unti-unti. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga pagtutuwid mo sa amin ng iyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.